So, hello guys! Kamusta kayo? So, ngayon nandito tayo ulit sa garden. And yun yan, ganun pa din, maulan pa rin. So, kayo ba? Kamusta ang lugar nyo? Dito kasi talagang maulan. Doon din man ganun kalakas, pero consistent rin ang ulan. Ngayon, ito, nilagay ko yung mga halaman ko na gusto ko madiligan. Ayun yung mga nakatabi sa rack. Itong Pachytoides ba yan? Na variegated. Sobrang dali na siya. Kaya papaulanan natin yan. Same dyan sa mga maliliit ko na propagated na succulents. Dito, okay naman. Ganun pa rin si Fire and Ice. Medyo naglalagas pa din. So, okay naman lahat sila. So, ang papaliguan ko muna sa ulan si RZ kasi medyo malambot na naman mga dahon niya. Tsaka mabilis kasi maglagas yung mga lower leaves nito pagka nauuhaw. Kaya yan, labas muna natin yan. Ito si Supia. Yung katabi niya nasa ceramics. Mahilig din yan sa tubig. Dito naman sa rack ko sa labas, ilalabas ko muna tong iba para maulanan kasi medyo matagal na to. Or parang hindi pa nga ito nadiligan eh. Ever since naripat. Pero lang dito, doon sa maliliit na pots na yan. Yan si Olivia. Yan. Matagal na rin yan dinadiligan. Pero, ito talagang mga nasa mga pulang pots. Simula nung na-replant yan. Simula nung dumating sa akin yan. Hindi pa yan natidiligan. Kaya yan, ilabas natin sila. Iba rin kasi yung ng ulan. Yung sustansya ng ulan sa halaman pagka nadiligan sila. Biglang nabubuhay. Yan, pag yan nadiligan si Olivia, bigla na lang titigas yung dahon niya, magiging parang plastic. Kaya lang to si Olivia, medyo maselan siya pag summer. Kaya tinatago ko siya pag summer. Saka hindi ko rin siya ganun dinidiligan. Pag summer, dinidedma ko yan. Kasi nga, gugulat ka na lang dyan, nagsistem rat. Papakamatay. Yan, ito si White Dew na never pa nadiligan yan simula nung nailagay dyan sa paso na yan. Kaya excited ako kung anong mangyayari kapag ulan na siya. Maganda ang antang tawag doon, pagpapa-acclimatize ko sa mga to kasi hindi sila nabigla. Kaya lang talagang green ang kulay nila. Kaya tignan nyo, hindi lumiit yung rosette. Pag kasi nabigla sa init, or sa panahon yung bagong dating na halaman, lumiliit yung rosette nila. Sa experience ko po Kaya ito, papaulanan ko para ma-maintain ko yung ganong laki ng dahon niya. So yan, dito ko sila nilagay. Nilagay ko sa tray para mabilis ko makuha just in case na lumakas yung ulan ngayon. Ngayon ito, dito pa rin si Hakuho. Hindi ko pa rin sinisilong. Okay naman siya. May mga dahon lang na nalalagay sa baba. Pero siguro kasi nag-uugat na siya. Kaya ganun. Hindi naman siya yung naglalagas na nalalaglag ng buo yung dahon eh. Or konting sagi naglalagas. So, yung nalalagas sa dahon niya is talagang na-absorb niya yung tubig. Ayan pag kasi yung buong nalalaglag pa yung dahon, ibig sabihin baka na-overwater siya. Ito, talagang naluluma yung dahon. So, ibig sabihin na-absorb pa niya. Yung nakikita niya na parang bulaklak. Nalagay ng anak ko yan dyan. Dinecorate niya doon sa halaman. Hindi ko na tinanggal. Yan, parang may nakikita nga ako dyan na parang centipede sa loob. Hindi ko na kinuha. Yan, dito ko muna siya nilagay para lang mapahinga siya sa ulan. Yan. Para medyo magtuyo lang muna yung soil mix niya. Dito naman kasi na ngayon malamig na tsaka malakas ng hamog sa umaga. Ito naman yung propagation ko ng Murasaki. Yan, medyo lumalaki na sila kaya nilagay ko dyan sa paso. Hindi ko siya dinidiligan.
Kasi nalulusaw yung dahon niya. So, antayin ko ma-absorb muna nung puppy yung mga dahon bago ko didiligan yan. Tinitignan ko lang yan minsan kasi minsan may mga mealybugs yan sa gilid-gilid. So, tinaagaw din niya yung sustansya para sa pups. Itong si Missing You, meron na siyang parang nalagas na dahon. So, sa tingin ko, nag-uugat na yan. Ito, hindi ko alam kung bulaklak na ba yan. Hindi ko tinatanggal. So, let's see kung anong mangyayari dyan. Lahat naman na nandito ngayon sa rack na to, okay naman sila. Yun nga lang, talagang yung iba, hindi pa nadidiligan. Yan si Murasaki, hindi ko pa yan didiligan. Yan si Lawi, na nag-iisa dyan. Liit-liit pa. Dati may mga crimson ako. Crimson, tsaka, ano ba yung isa, na nalusaw din. Kasi nga summer ko sa labi nila, dapat pala hindi summer. So, ito yung hanging plants ko. Napakapadiligan ko rin sa ulan yan. Dito okay naman sila. Yan, si Chloe, napaka-yabong na. Mayroon siya dito maliit na, ewan ko kung pups ba yan o bulaklak. Kasi parang siksikan siya. So, baka sa susunod na vlog ko, talakayin naman natin yung dormancy ng halaman. Para may topic naman tayo dito sa vlog. Hindi regular na checking lang garden lagi. Yan, si Missing You, laki na. Diyan nadidilagan naman sila dyan. Nauulan na naman sila. Ito naman si Korean Rosette. Dry na kahit hindi siya inaabutan dyan ng ulan. Kaya, yan, papaulanan ko siya. Maganda na to paulanan ngayon kasi mabilis na siyang lumago. Yan si Sophia. Diba ang chubby ng dahon niya pagka nadiligan siya. Kaya lang to, pag talaga nasobrahan din naman, naglalagas din. So, alalay lang talaga. Sana ayan si ice plant ay tumaba na. Ito pala yung maputol ko na Fred Ives. Tingnan niyo siya guys, ang daming bagong usbong. Ayan no. So imagine natin kung ano yung tsura na ito pag lumaki, kung lahat magsusurvive yung mga pups na yan. Ang ganda siguro tingnan. Hindi ko yan binaon lang yan. Nakapatong lang sila dyan. Sayang nga mataas na sana ito kaso nabali naman. Ngayon may ugat na rin siya. Kusa na yan, mag-uugat pa ilalim. Ang cute ng mga pups niya. Yung dalawa malaki na. Tapos meron pa sa bandang baba na maliit pa. Sana makasurvive lahat sila. Siguro ang ganda-ganda nito pagka lumaki yan. Ito naman si Laon na medyo nag-etiolate na rin. So, papaulanan din natin to kasi uhaw na siya. Medyo iniingatan ko tong Laon kasi maselan to Pero pagka naka-acclimatize na siya, okay naman siya. Ayan, dyan natin lagyan natin kung ano mangyayari pag naulanan siya. Tapos ito din, hindi ko alam kung anong pangalan nito. Matagal na to rin sa akin. May 1 year na rin siya dyan. Pero biglang naglagas nitong summer pumangit siya. Ewan ko, pero last summer naman, maganda naman siya. Ayan, paulanan din natin siya. Tingnan natin kung anong mangyayari. Nakalimutan ko kung anong pangalan niya. Or, hindi ko alam kung Apus Ayan, tapos dito, okay naman yung iba. Ayan si Green Eyes. Hindi ko muna yung didalilan kasi mga 1 buwan pa lang ata yan nandyan. 1 buwan or 2 months na. Antayin ko pa siya mag-ugat. Pero ang ganda na nung bagong usbong niya. Ito naman si Icy Purple.
na nag-bleaching yata yung crown niya. Pero okay na, nakaka-recover na siya. Yan. Ito, medyo matagal na rin walang dilig. So, baka, ayan, paulanan na natin yan. Ayun na, nakita niya may bleaching. Siguro kasi matagal siyang walang dilig. Pero ngayon, yung tumutubo doon sa gitna niya, okay na, green na ulit. Yan, diba? Ang ganda rin yan si Icy Purple. Tabi natin siya dyan para maganda siya tignan. Ayan si Darly Sunshine niya basang-basa sa ulan. Ayan, nakita niya yung ang taba-taba na bigla ng mga dahon. Anyways, naman to, matibay naman to. Hindi to maselan. Tatabi ko na rin yan dyan sa taas para magkakulay naman siya kasi green na siya eh. Yan, yung iba nandyan, wala rin mga dilig na yan. Ito si Andy, wala pa rin dilig yan. Kaya baka paulanan ko rin yan. Ganda niyan kasi nagbo-blue siya. Sana ma-maintain ko yung pagka-bluish niya. Ito si Derlu, maganda rin to. Pero mabilis siyang umaba pagka walang araw. Kaya ayan, paulanan natin kasi mabilis di maubos ang kanyang mga lower leaves. Mabilis siya mauhaw. Ang ganda niya kasi ang kinis-kinis ng farina niya. Para siyang nagla-light green ang kulay niya. Tapos ang ganda pagka hindi siya nadudungisan, huwag lang magalaw yung farina. Ang ganda talaga niyan. Si Icy Purple maganda rin pero kasi may mga bangas na yung niya, farina niya. So, yan, dyan muna sila. Sana maka-absorb ng maraming ulan. Pagka naka-absorb na yan ng ulan, overnight, pag malakas yung ulan, tinatago ko na yung mga yan. Hindi na ulit sila paulanan mga after months na sila bago full water na ulit. Ito, since hindi pa naman or kakaulan lang naman yan, hindi ko muna yan ulit sa kanan mo na yan madidiligan. Ito yung crimson ko na maliit na matagal na rin na mula nung nadiligan siya. Meron ako niyan yung malaki na crimson na hindi pa siya napapat, namatay na. Ewan ko, baka nung pagkaka-deliver may problema na siya. Uro lang natin yan. Diyan natin sila ilagay. Nakita niyo yung ilalim niya para may paa. Yun yung mga magagandang biling paso eh. Para hindi nabababad yung putan ng paso sa tubig. Tsaka para nadidrain din na maayos. Yun si Mendozay na hindi parang mabagal ang paglaki ni Mendozay. Baka maghanap ako ng magandang soil mix, papalitan ko siya. Yun si Berserk. Na siguro dormant din to kasi kahit dinigyan ko na siya, hindi pa siya nagkakaroon ng new growth. Ito si Chroma tsaka si Avocado Cream. Ayan, kakaripat lang yan 2 months ago. 2 months pa or 3 months ago na nga ata. Tagal na. Hindi pa yan nagdidiligan din ng bongga kaya lalabas ko na rin sila. Since na ngayon papasok na yung September, tsaka maganda na yung lamig sa gabi. Kaya pwede ko na yung ma-full water. Tsaka makikita mo, pag nadiligan talaga sila, nagba-bounce back sila. Di ba yan, nagsishrink? Bigyan mo lang ng isang buhos ng ulan yan. Tataba na yan sila. Yan si Chroma, mabait naman yan. Mahilig din yan sa araw, lalo na pag na-acclimatize siya na maayos. Kaya walang problema dyan. Yan lang sila. Paulan lang muna. Sorry sa background ko kasi meron kami ibon dito. Naririnig sa voiceover. Ganda na nilang tingnan dyan, diba? So, hindi makapag-antay pagka, bare months na, ang gaganda na nila.
So, that's it guys. End ko na tong vlog. So, hanggang sa susunod ulit nating vlog. Sana ay nag-enjoy kayo. At comment lang kayo kung may mga gusto kayong mapanood or suggestions. Yun lang. Bye!